Ito yung good news mga kababayan para sa ating mga mamamayang Pilipino na may totoong pagmamahal sa ating bayan at patuloy na naninindigan para sa pagtanggol ng ating sovereign rights dito po sa West Philippine Sea at hindi sumasang-ayon sa patuloy na pang-abuso sa atin, bullying, harassment, intimidation pa, infiltration ng China sa ating bansa. Ano anya yan, Mr. Maravillas? Ngayong araw na to kasi, mga kababayan, yung signing ng Philippine Japan Reciprocal Access Agreement. Ayan po mga kababayan, Philippine-Japan signed Reciprocal Access Agreement. Ganyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Para itong yung Visiting Forces Agreement natin mga kababayan sa Amerika, para lalong palakasin natin ang defense ng ating bansa sa pamamagitan po ng pakikipag-alyansa natin militarily sa ating mga kaibigang bansa. O ito siya, nagre-ready na po mga kababayan para sa signing. Picture ito galing sa Radyo Pilipinas. Nagsisipagdatingan na po yung mga bisita, yung mga officials ng Japan at ng Pilipinas. So we have our DFA Secretary and the DND Secretary. Sige po. Yan yung mga Japanese officials. Inihintay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, pag-usapan natin, ano yung pakinabang siyempre ng ating bansa sa pagpipirma ng Reciprocal Access Agreement sa Japan. Sa gitna mga kababayan ng agresyon ng China dito sa ating West Philippine Sea. So yun po yung ating pag-uusapan maya-maya. So malamang Mr. Maravillas, dahil dito sa agreement na to, sasama na naman ang loob ng mga pro-China propagandista, pro-China politicians. Malamang po kasi kumikita sila. Sa paghuhudas po sa ating bansa, yan ang nakakalungkot. Mga bagong makapili, sabi nga natin doon sa previous video natin na kahapon, itong mga pro-China Filipinos po na biktima po ng tinatawag na cognitive warfare ng China. Ayan po, China's chilling cognitive warfare. Kinamitan po tayo ng cognitive warfare ng China. Ayan po, sabi dito sa report ng The Diplomat. According to an October 5, 2022 piece in the PLA Daily, cognitive warfare is conflict in the cognitive domain formed from human consciousness and thoughts, which is believed to shape reality in a way favorable to China by influencing human judgment, changing ideas, influencing the human mind through selective processing and propagation of information. In other words, the aim is to gain an advantage in a war by influencing the perceptions of civilians, military personnel, and political leaders who are targeted through various means such as dissemination of information and cyber attacks, causing social confusion, reduce motivation to fight, military demoralization, and among political leaders, reduce judgment. So ang mga biktima po nito, yung mga pro-China, kaya sila naging pro-China bigla. Nadali po. Sabi ko nga gapon, nadamay pati si Super Ate. At ang puno natural si Maudix. Kaya kung ano yung propaganda ng China, yun ang pinapalaganap nila. Nandun na naman po sa Hong Kong, may mga nabiktima na naman ng mga OFWs do. Pero konti man lang po. Nandun yung nausog. Ayan po, yung grupong nausog. Nasa Hong Kong, mga kababayan, nandun nagpapalaganap ng kasinungalingan. Mga biktima sila, hawak nila, flag ng Pilipinas. Si Vic Rodriguez nandun.
Tingnan natin kung sino-sino ang nandiyan. Kawawa naman ito na mga Filipino OFW sa Hong Kong kasi nauto po sila, biktima ng disinformation, misinformation. Ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Fake news. Kumakanta sila, mga kababayan ng tawag dito. Si Ari Roque yata ito. Nandun sila. Pilipinas kung minomotya daw. Yan ang kinakanta nila. Pero sinusulong nila yung agenda ng China. Importante po tayo, huwag tayong titigil sa pagsishare po nitong ating video. Yan, pakiusap ko sa mga Marcos loyalist po. Tulungan ninyo ako na ma-share ang tamang informasyon. Pag hindi po, pati kayo po, magiging biktima kasi pag pinakinggan mo sila, akala mo, pinaglalaban nila yung ating kapakanan. But in truth, hindi po. Kapakanan po ni Xi Jinping ang pinaglalaban nila. Kasi biktima sila ng cognitive warfare. Pinaniwalaan nila yung disinformation ng China. Yan nagkaroon ng social confusion na po sila. Cognitive warfare such as propaganda, using radio broadcast, and deception through the dissemination of disinformation is hardly a recent phenomenon, but the PLA's focus on it follows the development in technology that greatly enhance its effectiveness. The first development was the global expansion of the internet and the rapid spread of social media. The latter in particular has made it possible to instantly distribute large volumes of tampered or biased information among
a very large number of targets, creating the infrastructure for effective cognitive warfare. Sabi diyan, China is focusing on developing degenerative AI and BMI technologies and will continue to work towards its ultimate goal of winning without fighting by improving its ability to control human cognition. Tama po yung mga sinasabi natin. Ang philosophy nila mga kababayan, manalo sila sa laban na walang gira, cognitive warfare lang, propaganda. Kaya ang ginagamit nila, intimidation, pananakot po. Gigirahin anya namin kayo. Maubos anya kayo, wala niya kayong laban sa amin. Kaya nandyan yung monster ship sa Skoda Shoal to intimidate us. Pag tayo pong pasisindak, kasi po ang strategy nila, winning without fighting. Pag nagpasindak tayo, talo na. Talo na agad. Effective yung cognitive warfare nila. Naging effective po kay Mao Diggs. Imagine, ang tawag nila sa kanilang sarili, maisog. Pero nang sindakin po ng China, ni Xi Jinping, biglang tiklop ng kanilang, biglang tumiklop. Tumiklop agad po. At gusto pa tayong idamay. Nag-iikot sila. Buong mundo sila nag-iikot para lasunin yung isipan ng ating mga mamamayan. Sabi diyan, societies most vulnerable to cognitive warfare are those that are free and open. Tulad natin po, free and open. Ayan o. China's plans to deploy cognitive warfare techniques not only in times of war but also in peacetime. Democracies must remain vigilant against attempts to promote social division and destabilize politics, developing systems and technologies to counter any such attacks. Divide and conquer po, kaya pinag-ati-ati po tayo, pinag-away-away. Matagal na nilang ginagawa ito. Panahon pa, sabi ko, ng tatay ng ating Pangulong Bongbong. Nagtanim sila ng mga ideologies, nilason yung isipan ng ating mga mamamayan, biniktima yung mga medyo mahina yung isip sa mga rural po. Kaya po pumutok yung rebellion. Nakita ninyo? Pinunduhan po nila. And until today, yan po ang problema natin. So going back dito sa ating topic, so maganda ito na pipirmahan po na Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement. So ang pupunta dito po si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko and Defense Minister Kihara Minoru at magko-courtesy call sila sa ating Pangulong Bongbong. And the President will witness the signing of the Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement. So ito yung ayaw na ayaw ng China kasi lumalakas po yung ating defense para sa ating territory na gusto nilang kamkamin. Kaya siguradong magpapalabas na naman po ng manghang na salita yung China. So, ano po itong RAA na sinasabi? Sabi dyan, itong RAA o Reciprocal Access Agreement with Japan is close to but not exactly pareho ng Visiting Forces Agreement natin sa Amerika. Paliwanag po ni Armed Forces Chief General Romeo Browner, ito niya would allow Japan to come into the country para mag-conduct ng training and vice versa. So pwede din tayo na bumisita sa Japan because of this agreement. Will allow the Philippine military at saka yung Japan Self-Defense Forces na mag-conduct ng actual military operations. Actual military operations. So, ibig sabihin, mga kababayan, pag kailangan na natin ng tulong dito, pwede man nga pumasok yung armed forces ng Japan para tumulong sa ating defense. Di ba napakaganda? At tayo din, obligado din tayo na tumulong sa Japan. Reciprocal nga eh. So ito yung sinasabi natin na magandang strategy na naisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang minomodernize natin yung ating defense, we have our allies para suplahin po ang anuman na masamang plano, lalo na po ng China sa atin.
Yung China man lang po ang masyadong agresibo ngayon. Pero of course, hindi lang ito para sa China. Any country for that matter na mag-iintensyon sa atin ng masama. So we have our allies, America, Japan, at may negosasyon na rin tayo with Australia. Kaya we have our squad na tinatawag. So sabi dyan, without an agreement niya, bilateral military engagements were generally limited to expert exchanges lang at saka humanitarian assistance and disaster relief operations. So, importante ito kasi dati-rate, pwede lang silang pumunta rito pag may mga disaster tulad ng lindol, bagyo, para tulungan tayo. Pero ngayon, na may RAA na tayo, napipirman ngayong araw na to, pwede na silang pumasok for actual military operations. Pag sinabing actual military operations, just like America, kasama dyan siyempre yung mga gamit, di ba? Pero siyempre, itong once itong RAA is in place mga kababayan, kailangan itong i-ratify ng Philippine Senate. Ganon din sa kanila, sa Japan, para makapag-participate sila effectively sa multilateral military exercises dito sa ating bansa at sa Japan siyempre. So ang Japan has existing RAA with only 2 other countries, sa Australia po at saka sa United Kingdom. The Philippines meanwhile has a status of visiting forces agreement with Australia on top of the visiting forces agreement with the US. So dumagdag mga kababayan yung ating puwersa. Kasabi ko sa inyo, magdadalawang isip ang China na mag-invade sa atin. Kaya sige lang ang panakot nila. Kasi pag nag-invade sila, that will be a declaration of war. Obligadong sumaklolo sa atin, una yung Amerika. At sabay-sabay na mga kababayan with Japan. So it will be, pati yung Australia. So it will be China against the Philippines, Japan, Australia, and America. So it will be a superior force. Mas malakas na puwersa kaysa sa China. People's Liberation Army ng China. Tama ba? Nakuha po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung strategying tama. Habang siyempre, minomodernize natin ang ating armed forces. Tuloy-tuloy yung ating pag-modernize, pagpalakas po. So ang mangyayari yan, mga kababayan, hanggang pagbabanta lang ang pwedeng gawin ng China. Pananakot. Pero kung sa aso po, hanggang tahol na lang sila. Sige lang ang tahol, hindi man po sila kakagat kasi alam nila, pag kumagat sila, umatake sila, sasakmalin sila ng napakalaking puwersa. Tama? So sabi dyan, Japan's ambassador to Manila, Indo Kayusa, speaking to the media on the sidelines of the GSDF's anniversary celebration, said the meeting is hoped to further strengthen the security cooperation between Japan and the Philippines, which has been growing very rapidly over the recent years. It also comes as superpower China grows more aggressive in flashpoints like the Ayungin Shoal or the Senkaku Islands doon sa Japan, maritime features administered by the Philippines in Japan, respectively. So sabi po ni Joshua Espeña, Vice President ng Manila-based think tank International Development and Security Cooperation, itong anyang RAA is part of Japan's efforts to play a more proactive security role dito sa Indo-Pacific. So sabi dyan, the signing of the RAA and its expected ratification before the legislatures of both countries also means that the Philippines would have military agreements with all 3 members of the so-called Squad. Itong quadrilateral group that includes the Philippines, United States, Japan, and Australia. So ang magkakalaban ng China po, 4 na bansa. Siguradong magdadalawang isip na si Xi Jinping. Hindi niya kaya. Madudurog tayo. Sabi ko nga mga kababayan, kung sa Amerika nga lang po, malayo pa yung armed forces ng China with all the nuclear warheads na 5,500 nuclear warheads. Malayo sa 500 nuclear warheads ng China. Sabihin pa na sila yung may pinakamalaking navy sa mundo. Pero ngayon po pindot-pindot na lang po
Yung intercontinental ballistic missiles po lang, ICBMs ng Amerika, hindi mo na kailangan yun na i-deploy pa dito sa Pilipinas. Dito po yung dineploy, yung mid-range missiles. Pero yung intercontinental ballistic missiles po, galing mismo sa mga military base ng Amerika all throughout the world. Kahit saang parte ng mundo, aabot po. Ito po. Ang medium-range ballistic missiles, yung dineploy doon sa Ilocos, dahil po sa balikatan na sinabi ni Super Ate, targetan niya ng hypersonic ng China, hypersonic missiles. Sabi naman po ni General Browner, wala man na niya kaming natanggap na ganyan na balita. Hindi namin alam niya kung saan nakuha ni Senator Amy. Pero ito pong mga mid-range ballistic missiles, for defense man lang ito po. At sabi, pull out by September. Siyempre, hindi man nila sasabihin yung totoo. Kasi para sa balikatan naman lang po. After di balikatan, ipo-pull out daw. So, ang range niya mga kababayan, between 1,000 to 3,000 kilometers. Yan ang range. Tapos, ang sunod niyan, yung intermediate range ballistic missiles traveling between 3,000 to 5,500 kilometers. Mayroon yan yung Amerika. At yung ito, ang mas matindi, ang intercontinental ballistic missiles or ICBMs traveling more than 5,500 kilometers. Hindi na nila kailangan pang mag-deploy niyan dito. Kayang-kaya na. Galing sa mga existing military bases all throughout the country, all throughout the world pala, ng Amerika. Kayang-kayang umabot sa targets nila anywhere in the world. That includes yung China. Tama po? So gugustuhin ba yan, mga kababayan ni Xi Jinping? Hindi po. Kasi sabi nga po, mga kababayan ni dating Chief Justice, Senior Associate Justice, Antonio Carpio, walang matitirang Chinese. Pag binitawan mga kababayan ng Amerika yung kanilang mga nuclear warheads, wala na. Tapos ang lahing Chinese. Yan, kung gusto nila na ganon, Armageddon na po yan. Kaya huwag kayo padadala po dito sa tinatawag na cognitive warfare ng China, na ang objective nila is to win the fight without firing a single shot. Pananakot lang at propaganda, yun ang kanila pong gagamitin. Kasi sa actual pong laban, hindi man po nila kaya. Yan ang style ng mga Chinese po. O ngayon, doon sa sinabi ni Super Ate, may sagot na doon si Browner. Sabi niya, a missile attack niya is a possibility. Ang isa pong pwede natin gawin is to harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. At sa interview po ng mainstream media, hindi na pinaliwanag ni Browner, pero it is existing niya. In other words, may existing facilities na ang ating bansa. Kaya lang, sabi ko nga, these are security matters na dapat hindi dinidiscuss publicly. So may deterrence na tayo, mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. Kaya nga po relax ang ating armed forces. And possibly, yung statement ni Super Ate na target tayo, may 25 areas na targetan niya ng China. Yan ang plano, air, and ang plano, yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila dito daw sa atin. Baka gusto lang mga kababayan na makakuha ng information kung gaano kanda ang ating forces, mga kababayan, in case ituloy-tuloy ng China yung aggression laban sa atin. Gustong sukatin siguro ang ating capability. Ngayon, with that statement galing kay Amy Marcos, ito yung naging statement ni Browner. Na ang pwede nating gawin is to harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. At sabi ni hindi lang naisulat diyan, napakinggan ko yung interview. Ayan po. Ayan Philippine Armed Forces holds press conference on missile attack rumors.
China harassment in West Philippine Sea, sabi sa press ko ni Browner, these are existing. So, hindi lang niya diniscuss yung detalye, pero ito niya existing. So don't worry mga kababayan, ready na pala tayo. Madaling sabi. Kaya yung armed forces natin, relax. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kalmado lang mga kababayan. Although, sabi niya, be vigilant niya palagi. Lalo na sa issue ng West Philippine Sea. So alam na, mga kababayan. Ayos pa, ayan man lang. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.